Kumusta mga kasalaysay? Hangad ko po na ang lahat ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Samahan niyo po ako sa isa na namang obra na ating isasalaysay sa araw na ito. Simulan na po natin. Usapang realidad, ang inggit. Lahat ng tao ay naranasan o naramdaman na ito. Hindi may pagkakailan na sa isang punto ng ating buhay, tayo ay nainggit. May kasabihan pa nga na pag-inggit, pikit. Kahit sino naman ay pwedeng makaramdam ng inggit. Gaano man siya kayaman, ano man ang mabubuting katangian niya, at gaano man siya katagumpay sa buhay, may mga panahon pa rin na makakaramdam siya ng inggit. Aminin mo man o hindi, nakakaranas ka rin ng inggit. Huwag kang mahiya, natural na emosyon lang yan. Pero kung inggit na lang ang nagpapatakbo sa buhay mo, aba hindi na yan normal. Pero may mabuting inggit din naman. Ito yung klase ng inggit na nakakapag-encourage, upang makita kung ano ang kulang pa sa atin, at gumawa tayo ng mga bagong bagay na makakatulong sa ating pag-unlad. Magiging inspirasyon natin ang tagumpay ng iba. Pero kung masamang inggit ang nasa puso mo ngayon, oras na para tanggalin mo na yan. Kapag kasi masamang inggit ang naramdaman sa iyo ng isang tao, gagawa talaga sila ng paraan para hindi ka magtagumpay sa buhay o para ma-depress ka. Yun nga lang hindi naman natin basta-basta malalaman kung naiinggit nga ba sa iyo ang isang tao. Baka mapagkamalan ka pang insecure sa buhay kapag basta mo na lang sinabihan ang isang tao na siya ay inggitero o inggitera. Napakahirap talagang makisama sa mga taong inggit. Hindi sila madaling iwasan, kasi akala mo ay sila yung supportive sa'yo. Yun pala ay may lihim na silang inggit na nararamdaman. Magaling magbalat kayo at laging nakamasid sa mga nangyayari sa iyong buhay. Heto ang ilang mga senyales para malaman kung may masamang inggit sa iyo ang isang tao. Unang senyales. Peke ang kanilang mga papuri. Pinupuri ka nila, kaso nga lang ay puro kasinungalingan ang mga matatamis na salitang lumalabas sa kanila. Tandaan, sadyang may kaplastikan ang mga taong inggit. Pinupuri ka nila para maging closed sila sa iyo, dahil nga sa may gusto silang makuha at kailangan kanila. Madali lang naman malaman kung peke ang papuri, kapag ito'y sobra-sobra at hindi na nakakatuwa. Yung tipong hindi ka na makakilos ng maayos. Yun na ang malinaw na senyales. Halos lahat na lang ng ginagawa mo, ay pinupuri nila. Kahit ang mga maliliit na bagay na hindi naman kapuri-puri, ay pinupuri pa rin nila para lang mapansin. Bakit? Umaasa kasi silang purihin mo rin sila in return. Kinukongratulate ka nila para hindi mo mapansin na naiinggit sila sa'yo. Akala kasi natin kapag ang taong walang pakialam, ang taong hindi naglalike ng mga post natin ay sila na ang may inggit sa atin. Pero hindi pala, pwede yung mga nagkukongratulate sa'yo at naglalike sa mga post mo ay may inggit na tinatago. Palihim nilang tinitignan ang mga achievements mo para madali nilang malaman kung paano mo ginawa yon. Napakagaling nilang magpanggap pero sa kaloob-looban nila ay halos sasabog na pala sila sa inggit. Ano ang dapat mong gawin? Bigyan mo sila ng tunay at sinseridad na papuri. Kung ang isang tao ay hindi totoo sa iyo at pinipeke ang mga papuri nila, ang pinakamahusay na paraan upang harapin ito ay huwag kang gumanti ng masama sa kanila. May kulang sa kanilang puso at yun ang dapat mong punan. Bigyan mo sila ng positibong mga salita. Maging mabuting halimbawa ka sa kanila. Ikalawang senyales. Ang taong may masamang inggit ay natutuwa sa kabiguan ng iba. Lagi silang nakaabang kung kailan ka magdurusa, kailan ka matatalo, kailan ka madadapa. Lahat ng negatibong mangyayari sa buhay mo, ay siya naman nilang ikakatuwa. Pansin niyo ba? Ang taong inggit ay laging ikunukumpara ang sarili sa iba. Kapag nakikita kanila na lugmok sa buhay, pakiramdam nila na angat na sila sa iyo. Kung ating iisipin ay wala talaga itong kabuluhan o sense. Bakit? Halimbawa wala kang pera sa ngayon. Ang taong naiinggit sa iyo ay magkakapera ba? Kung may nagawa kang mali ngayon, ibig sabihin ba ang taong naiinggit sa iyo ay hindi na ba magkakamali? Wala namang sense, di ba? Ngayon ang tanong ay bakit may naiinggit pa? Simple lang ang sagot, dahil ang inggit ay natural na emosyon ng mga tao. Gaya nga ng sinabi ko kanina, may iba't ibang uri ng inggit.
Lahat naman tayo ay may mga problema. Ang buhay ay may kaakibat na problema. Maaari nating subukan na iwasan ito. O kunwari ay hindi ito nag-i-exist. Ngunit kapag na-analyze natin ng mabuti ang problema, doon natin malalaman kung papaano natin ito susolusyonan. Uulitin ko, hindi perpekto ang ating buhay. Lahat tayo ay may mga problema na kinakaharap. At kung tayo ay magdurusa, ang mga taong mainggitin ang unang matutuwa sa mga negatibong pangyayari sa buhay natin. Makikita natin sa kanilang mukha ang saya. Talagang napakahirap intindihin ng mga taong may masamang inggit sa katawan. Ano ang dapat mong gawin? Wala kang dapat na gawin kundi, i-encourage mo sila na gumawa ng tama sa buhay. Magbibigay ito sa kanila ng confidence, at makakatanggal ito ng anumang pagdududa tungkol sa kanilang kakayahan. Ikatlo at ika-4 na senyales. Gagawa sila ng paraan para hindi ka maging masaya. Kung may mga ideya o plano ka, sila ang unang magsasabi na mahirap gawin yan. Lagi silang hahanap ng dahilan para umayaw ka o bumitaw ka na. Tanggapin mo na lang na may mga taong hindi matutuwa sa mga ideya at plano mo. At may mga taong ayaw kang magtagumpay. Kahit napakabuti mo pang tao, hindi lahat matutuwa sa iyo. Magkakaroon ka pa rin ng mga bashers. Parte na yan ng ating buhay. Kung ayaw nilang maging masaya ka, lumayo ka sa kanila. Mag-focus ka sa sarili mong misyon. Gusto mo bang ma-stress ka ng dahil lang sa kanila? Huwag mong hayaan na sirain nila ang mga pangarap mo. Gusto nilang magpa-impress. Gusto talaga nilang mapansin kung ano ang nakamit nila. Sabi ko nga, ang mga taong inggit, insecure din ang mga yan. Ang magpa-impress ay isa minsan sa mga pangit na ugali ng tao. May mga tao na binibida ang kanilang mga material na bagay. Yun bang kahit hindi mo sila tinatanong, ay bigla na lang nilang isisingit na sabihin ang presyo ng mga nabili nilang mga gamit. Epal talaga. Akala nila ay napapabilib nila tayo sa mga ganoong estilo ng kayabangan. Meron din namang ibang tao na tunay na nakakabilib ang nakamit at napagtagumpayan nila sa buhay. Pero ang kayabangan ay hindi nakakabilib. Nakuha mo ang punto, di ba? Pero hindi ako madaling ma-impress kapag material na bagay ang pinag-uusapan. Dapat dun tayo sa quality at hindi sa quantity. Ano ang dapat mong gawin kung nasa ganito kang sitwasyon? Simple lang, huwag mo nang patulan. Kung may ipagmamalaki ka rin naman, huwag mo na itong ipangalandakan. Hayaan mo na lang ang mga taong may masamang inggit ang magbida-bida. Dapat ay low profile ka lang at stay humble. Huwag mo nang ikwento ang mga nakamit mo, o kaya doon ka na lang magkwento sa mga taong mahal ka at mahal mo sa buhay, na tiyak na hindi maiinggit sa'yo. Ang mga taong may masamang inggit ay ililigaw ka. Ayaw kasi nilang tama ang tinatahak mong landas. Kung sa kumpanya naman, hindi ka nila tuturuan ng tama kung paano gagawin ang trabaho. Ayaw nilang magsaksid ka. Minsan din pinapayuhan ka pa nila ng mali. Dinidiscourage ka pa nila para hindi ka na magpatuloy. Kung may mga sinasuggest kang ideya, sila ang unang-unang kukontra sa'yo. Hahanapan nila yun ng kamalian para hindi maaprubahan. Ginagawa nila ang lahat ng negatibo dahil wala silang tiwala sa kanilang sarili. May pag-aalinlangan sila sa kanilang mga skills at abilidad. Dahil may takot rin sila. Natatakot silang ma-reject, kaya inuunahan ka na nila. Ano ang dapat mong gawin? Sabihin mo sa kanila na ang buhay ay hindi kompetisyon. Na tila ba nag-uunahan sa finish line? Ipaunawa mo sa kanila na hindi mo sila iniisipan ng masama o tinuturing na kakumpetensya. Kung pinoprovoke ka para makipag-compete ka sa kanila, kumalma ka lang. Hayaan mong laruin nila ang kanilang sariling laro habang ikaw ay pa-chill-chill lang. Ika-5 at ika-6 na senyales. Gagayahin ka nila, wala silang originality. Kaya ikaw huwag kang magagalit, normal na lang yan sa mga taong mainggitin. Gusto kasi nilang makuha ng walang kahirap-hirap ang mga bagay-bagay na pinagpaguran mo. Hindi kasi nila kayang abutin ang kanilang mga pangarap gamit ang mismong ideya nila. Kaya kinukuha o ginagaya nila yung sa iba, kahit walang pahintulot. Kinukopya ng mga inggit na tao ang mga kinikilos mo, dahil palagi nilang kinukumpara ang buhay mo at buhay nila.
Nang dahil sa pagkukumpara, nabubuo ang panggagaya. Nakuha mo ba ang punto? Pansinin mo ang kalimitang pinag-uusapan. Madalas ang pinag-uusapan ng mga tao ay ang buhay ng kanilang kapwa. Napansin mo ba yun? Gaya ng sa mga magulang natin, palagi nila tayong pinapayuhan na dapat mag-aral tayo ng mabuti at makapagtapos, para maging katulad tayo ni ganyan at ni ganito, na sobrang sarap na ng buhay. Ganon minsan ang mga magulang natin, di ba? Ika-7 senyales. Pag-uusapan at pagkukwentuhan kanila. Ang paninira sa kapwa ay isa sa mga toxic na ugali ng mga tao na walang pinagkakaabalahan sa buhay. Ang inaakala mong taong mabait, may lihim palang inggit sa iyo at laman ka pa ng kanilang kwentuhan. Pero relax ka lang, ang mga tsismos at tsismoso ay mahihina ang mga utak, kaya huwag mong ibaba ang level mo sa kanila. Habang ikaw ay patuloy na nagtatagumpay sa buhay, patuloy ka rin nilang pag-uusapan. Dun sila masaya kaya hayaan na lang natin at huwag nang pansinin. Alam mo ba kung bakit kanila pinag-uusapan? Dahil wala silang mapag-usapan tungkol sa kanilang buhay. Hindi kasi sila nagtagumpay at walang narating. Wala kasing magandang nangyari sa buhay nila. Kaya kumalma ka lang, manatiling i-focus ang iyong mga mata sa tamang landas. Iyan ang pinaka-importanteng gawin mo sa buhay, manatiling nakapokus. Kung wala kang pakialam sa mga tsismos at tsismoso na nasa paligid, maniwala ka, mapapagod din ang mga bunganga ng mga yan. Ika-8 senyales. Ipapahiya ka nila. Ang mga taong may masamang inggit sa kapwa ay mahilig magmagaling at ipahiya ang iba. May mga matataas na ang posisyon sa kumpanya, pero arogante at mainggitin pa rin. Ayaw nilang mapromote ka, gusto nila ay nasa mababang posisyon ka lang. Kung tataas ang posisyon mo, ikaw ang pag-iinitan. Ipapahiya ka nila, gagawan ka ng maruruming kwento, hanggang sa mag-decide kang umalis na lang. Pero huwag mo silang gantihan ng masama, dapat professional pa rin ang ikikilos mo. Huwag mong ibahagi ang kwento mo sa kanila. Gagamitin nila yan para mapahiya ka, kung maaari ay iwasan mo na lang sila. Lumaban ka lang ng parehas at focus on your goal. Ika-9 na senyales. Hindi ka nila susuportahan. Hinding-hindi sila dadalo sa kahit anong mga events mo. Kapag may ipinagdiriwang ka, pinipili nilang huwag pumunta. Nasasaktan sila sa kaligayahan mo. Natatakot sila sa tagumpay mo. Natatakot sila sa pagbabago mo. Natatakot silang malaman na sobrang saya mo na sa buhay. Kaya hindi ka nila susuportahan. Sa isip nila, may kulang pa sa'yo, pero wala namang kulang. Sila ang may kulang sa pag-iisip, dahil nababalutan na sila ng masamang inggit sa katawan. Ang nakakatawa pa dyan, ay halimbawa may nangyaring hindi maganda o kanais-nais sa'yo. Sila ang unang pupunta at astang akala mo ay concern na concern sa kalagayan mo. Kung nagtatagumpay ka naman ngayon sa buhay, huwag mo na lang pansinin ang kanilang mga maruruming pamamaraan. Ika-10 senyales. Ayaw nilang magpatalo. Iniisip nila na kalaban ka sa kanilang buhay. Lahat ng kaya mong gawin, ay hihigitan pa nila. Gagawa talaga sila ng paraan para mapatunayan na mas higit sila kaysa sayo. Pero nagsasayang na lang sila ng panahon at lakas. Dahil sa iyong mga experience ay established ka na at wala ka na ring pakialam sa mga mapanira nilang mga strategiya. Hindi naman masama kung makipagtagisan ka sa iba, basta wag lang sa mga taong may masamang inggit. May matututunan ka naman at mas mag-grow ka pa. Ang masama ay kung maninira ka ng tao, para lang magtagumpay ka. Yan ang hindi tamang gawin. Para sa akin, ang inggit ay isang normal na emosyon na tulad din ng saya, lungkot, at iba pang mga emosyon ng tao. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa ibang tao na huwag siyang mainggit. Dahil para mo na ring sinabi na huwag kang tatawa kapag ikaw ay masaya. Huwag kang iiyak kapag ikaw ay naiiyak at malungkot. Dahil ang inggit ay isang emosyon na normal na nararamdaman ng mga tao. Ngayon ang tanong ay masama ba ang mainggit? Ang sagot ay hindi at oo. Nasa tao pa rin naman kung papaano niya gagamitin ang nararamdaman niyang inggit. Pwede mo itong gawin bilang motivation o inspiration. Pwede mo rin itong gawin para siraan ang iba, na huwag mo sanang susubukan.
Kayo, ano ba ang inggit para sa inyo? Muli mga kasalaysay, kung nagustuhan niyo po ang mga ganitong klaseng content, ay baka pwede naman po sana niyong suportahan ang ating YouTube channel. Huwag po nating kalimutang i-like, mag-subscribe, i-share at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago po nating mga upload. Asahan po ninyo na lalo ko pa pong pagbubutihan at sisikaping makapagbigay ng mga dekalidad at kakaibang mga kaganapan, kwento, istorya, at mga usapang realidad na paniguradong tatatak sa inyong mga puso at isipan. Ako po si Datu Salaysay na nagsasabing, lahat ng problema ay may solusyon, at kung wala itong solusyon ay hindi ito problema. Ngumiti araw-araw at gawing magaan ang buhay. Good vibes, chill, at mag-relax kapag may time.